Walang sino man ang magkatulad sa lahat ng bagay. Kaya bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya. Hindi man ito nakikita ng ating mga mata o nahahawakan ng ating mga kamay, ay nadadama naman ito ng ating mga puso. Tuwing pumapasok ang panahon ng tag-init, nakaugalian na nating mga Pilipino ang pumunta sa kung saan saang lugar para makapag-relax at makapamasyal kasama ang ating mga mahal sa buhay. Talaga namang hindi pinanghihinayangan ang bawat pisong inilalabas, makapagbakasyon lamang. Subalit para sa ilan nating mga kababayan, ang tag-init ay hindi nangangahulugan ng mga nagagandahang white sand beach resorts o naglalakihang shopping center sa ibang bansa. Ang tag-init ay nangangahulugan din ng pagninilay-nilay at pagsisisi. Panahon ng Kwaresma, ang panahon ng mga deboto at panahon ng mga milagro. Sabi nga sa isang sikat na linya sa pelikulang Himala ni Nora Honor na humakot ng iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa. Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos, walang himala! Ngunit para sa mga deboto at taga-suporta ng groto, mayroong mas konkretong katibayan ang tinatawag nilang himala. Sa barangay Gaya-Gaya sa bayan ng San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan, natagpuan namin ang isang simbahan na dinarayo ng mga tao, ang Basilika ng Our Lady of Lourdes na siyang eksaktong replika ng groto ng bansang Pransya, kung saan nakalagak ang sinasabing naghihimalang birhen. Aral ako ng high school. Kasalukuyang nagmimilagro yung birhen na yan. Siguro yung napagaling ni mama. Kasi dati masakit mama ko yung sa heart ko. Base sa akin, meron kayong paniniwala, meron kayong paniniwala. But I mean, yeah, everyone has their beliefs and obviously some things do happen. Pagaling dito at saka dito, matutupad yan. Taong 1961 nang ma-diagnose si Anita Guidote Guanzon ng kanser sa matris. Yung sakit sa cancer, hindi ko alam kung saan ang cancer yun. Pagka niya, yung pinasikapan niya sa doktor, nasabi, nagkaroon agad ng tanim sa buhay. Nasabi ng asawa, yaman din lang. Anim na buwan. Ito na lamang ang natitirang araw sa buhay ni Anita, ayon sa taning ng kanyang doktor. Kasama ng asawang si Horacio at anak na si Rosalinda, nagtungo sila sa Lourdes sa Roma at doon naglagi sa kagustuhan ng panganay niyang kapatid na isang madre. Sa loob ng 3 buwan na pamamalagi sa ibang bansa, lalo pang nagtibay ang pananampalataya ng pamilya.
Makikita din sa grotto ang man-made replica ng bundok ng Kalbaryo, kung saan ipinako si Jesucristo kasama ang 14 na istasyon nito at ang Rosary Hill. Sa basilika at sa naglalangis na estatwa ng milagrosong birhen na nanggaling pa mismo sa bansang France, pinupuntahan din ng mga deboto at mga dayo ang sinasabing Holy Spring Water na nanggaling sa isang bukal sa mismong ilalim ng grotto kung saan nakalagak ang birhen na di umano'y nakapagpapagaling ng kahit na anong uri ng sakit sa katawan at isipan. High school pa ako, nagsisimba na ako rito. Tapos nagkaroon ako na nagkaasawa ako, nabiyuda ako, may anak ako. Lagi siyang nakakasakit. Ang pangalan niya, Catherine. Ngayon, nung 2 taon na sila, yung anak kong isa, yung si Glenn Francis, dinala ko sila rito, birthday. Doon sa Miracle na water na yon, hinubaran ko yung anak ko. Sabi ko sa mahal na birhen, mahal na inang birhen, tulungan mo po itong anak ko na gumaling sa kanyang karamdaman at lumaki ng malusog, huwag magkakasakit. Ang tangi ko lang pong maigaganti sa inyo, yung tuwing darating yung aming birthday, kami dito magsisimba. Pareho kami ng birthday, January 20. Anong nakaraan, andito kami, may sulat nga kami lagi. Ba't sila iyak mo? Ano kasi, wala na pag-asa ang sakit ko. Sino nagsabi sa'yo? Ang Dr. Jesus, sabi ko. At anyang anak ko. Ang dami pa mga anak ko, andit sunod-sunod. Di ba naman anyak mawala sa namatay ako. At least anyang katulad ng mga ganito niya. Marunong nang mag-ano. Kami wala na pag-asa. Kaya naman ng Mary, dulog ka sa kanya. Hindi, alis ka ako. Uwi na ako. Pagbalik ko ng buwan, yun, pagpasok ko ng quarter to 3, sabi ko napapaligo ako. Pinapalito ka na oh. Sabi ko, sa'yo na ito. Sabi ko, sa'yo na ito. Katapos, ganun, sige, haplas mo sa mga katawan mo kung saan. Haplas siya. Maya-maya, ako nakulong ako sa loob eh. Tinawag niya ngayon sa mga naglulodi. Sabi kayo, maglagay sa mga miray. Takbuhay sila ngayon doon. Sabi ko, bakit mo tinawag? Ay, ako makakawala dito. Kasi ano yun, para makakuha siya doon. Nakuha siya. Kakakuha niya doon, nagaraplakan. Makikita din sa grotto ang man-made replica ng bundok ng Kalbaryo, kung saan ipinako si Jesucristo kasama ang 14 na istasyon nito at ang Rosary Hill. Sa loob ng basilika matatagpuan din ang mga sulat na puno ng panalangin at kahilingan sa Birhen ng Lourdes. Sa pamamagitan ng milagrosong tubig at langis kasama ng matibay na paniniwala at pananampalataya sa Birhen ng Grotto ay nalunasan ang mga kapansanan at sakit. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, at gumaling ang iba pang uri ng sakit. At bilang pasasalamat sa himala ay kanilang ibinibigay ang mga saklay na nagsilbing bintit salamin na tumutulong sa kanilang deperensya.
Hindi na mabilang ang mga taong nakaranas ng milagro ng groto. Kaya't kung minsan, ito ay naaabuso na. Sadyang tunay ngang may mga katanungan sa ating mundo ang hindi mabigyan ng konkretong sagot at sapat na kapaliwanagan. Walang sino man ang magkatulad sa lahat ng bagay, kaya bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala at pananampalataya. Hindi man ito nakikita ng ating mga mata o nahahawakan ng ating mga kamay, ay nadadama naman ito ng ating mga puso. Hindi man kumbinsido ang lahat sa tunay na kahulugan ng salitang milagro, isa lang ang natatanging sigurado, na sapat na ang bawat panibagong araw sa ating buhay para masabing tunay ngang may himala.